Magandang araw mga kakwentuhan! Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin nang pakinggan ang kwentong pinamagatang Kataksilan. Nagsimula ang relasyon ng dalawa dahil sa patagong pagkikita. May karelasyon din kasi ang dalawa noon. Ngunit wala lamang sa dalaga dahil sobra ang pagmamahal nito. 2 years ng couple sina Lana at Gab dahil sa pagpapaubaya ng nauna nilang minahal. Paano kung pagtaksilan ka ng taong nakuha mo lang din naman sa kataksilan? Kaya pa kayang patawarin ang taong minsan nang binigyan ng pangalawang pagkakataon? Kaya pa kayang mabago ang taong puro na lamang pagkakamali? Kilalanin si Lana, ang babaeng handang tanggapin ang lahat ng pagkakamali, mailigtas lamang ang pagmamahalan. Makailang ulit na kasing ng babae ang karelasyong si Gab. Ngunit ilang buwan lamang matapos ay may bago na naman ito. Pinapapasok pa sa kanilang bahay kapag wala ang karelasyong si Lana. Pagkabukas ni Lana ay bumungad sa kanya ang asawa at bagong babae na naman. Gab, pang-ilan na ba? Mahina ngunit naiiyak na tanong ni Lana kay Gab. I can explain. Gulat si Gab noong makita si Lana sa kanilang likuran. Hindi na, Gab. Sobra na. Masyado na akong nagpapakatanga. Nanginginig na sumisigaw si Lana habang ang babae ni Gab ay dali-daling lumabas ng bahay. Lana, just one more chance. Pagmamakaawa ni Gab na nakahawak pa sa binti ni Lana habang nakaluhod. Ilang beses mo nang sinabi yan. One more chance? Pero paulit-ulit mo pa rin namang ginagawa. Tanging galit ang nararamdaman ni Lana. Ayaw na niyang makaramdam pa ng awa. Ano? Hahayaan mo na lang masira tayo? Sigaw ni Gab na parang obligasyon ni Lana na paulit-ulit siyang patawarin. Haba, parang ako pa may kasalanan. Ang kapal naman ng mukha mong sabihan ako niyan. Gigil na sambit ni Lana, kaya ngumiti ito na para bang hindi niya kawalan kung masira man ang ugnayan nila. Nagpatuloy ang pag-aaway nila Lana at Gab na hindi na nila namalayan narinig sila ng mga tao sa labas. Katahimikan ang namayani sa loob ng kanilang tahanan noong umalis si Lana at umuwi sa magulang, habang si Gab naman ay nanatiling nakatunganga sa kanina niya pang inuupo ang silya. Nag-away na naman ba kayo? Naku, lagi mo kasing pinagbibigyan. Tanong ng ina ni Lana. Hindi na ito nag-aalala dahil buwan-buwan namang nag-aaway ang dalawa. Ewan ko ba dyan kay ate at nagpapakatanga? Hindi naman maitsura yung Gab na yun. Panunulsul pa ng kapatid, kaya nabato niya ito ng damit sa ulo. Pagkaumaga ay nagluto ng agahan ang kapatid ni Lana. Ano ba yung niluluto mo? Mas suka-sukang reklamo ni Lana sa niluluto ng kapatid. Ang arte? Pinaluto na nga ni mama yung paborito mo eh. Sambit pa ng kapatid ni Lana habang hinahalo ang niluluto. Maya-maya lamang ay naghapunan na ang kanilang pamilya. Tahimik ang mga ito nang bigla namang nagtanong ang ina kay Lana sa hindi maipaliwanag ng dahilan. Lana, buntis ka ba? Wika ng ina na biglang sinundan ng kanyang kapatid. Oo nga, parang buntis ka.
panunulsol pa ng isa niyang kapatid. "Nako ma, wala na po akong balak," wika naman ni Lana habang umiiling ang ulo. "Ayus-ayusin mo lang." Pagbabanta naman ng kanyang ina. Malakas ang kutob nito na may dinadala si Lana dahil sa hindi kaaya-ayang kurba ng tiyan nito. 4 na buwan na ang lumipas. Unti-unting nagbubunga ang kanilang ginawa ng dating nobyo. Walang kamalay-malay ang kanyang mga magulang dahil hindi na ito pumupunta sa kanila. Naging busy na kasi si Lana. Magmula nang buksan niyang muli ang tinigil na resto. Kahit na may dinadalang sanggol si Lana, ay pinagpapatuloy niya pa rin ang kanyang nagawang business. "Good morning, sir." Pagbati ng isang waiter sa kakapasok pa lamang na lalaki. Nakaayos ang porma nito. Nakumakalat pa ang pabangong gamit nito sa loob ng resto. "Lana?" Tanong ng lalaki kay Lana, na agad namang nilingon nito dahil kasalukuyang nililinis ni Lana ang table. "Yes, oh, long time no see," sagot ni Lana dahil sa pagkagulat nito noong makita ang kababata na matagal na niyang hindi nakikita. "So, how are you?" Tanong ng lalaki kay Lana. Naging mahaba ang kanilang pag-uusap dahil halos 5 taon na rin noong huli nilang pagkikita. Bata pa lamang kasi ay malapit na magkaibigan na ang dalawa. Madalas na kasama ni Lana ang pamilya ni Darren, lalo na kapag pupunta sa palaruan. Bukod kasi sa may kaya naman ang mga ito at madalas ang paglabas, malapit din si Lana sa pamilya ni Darren kahit na tutol ang magulang ni Lana sa kanilang pagkakaibigan. Maya-maya naman ay tumunog ang telepono ni Lana sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ni Darren. "Kailan ka pupunta dito?" Tanong ng ina ni Lana sa kabilang linya. "Hindi ko pa po alam. Marami pa kasing gagawin dito eh." Pangangatwiran naman ni Lana dahil nga malaki na ang kanyang tiyan at mahahalata ito ng kanyang ina kapag pumunta siya roon. "Linggo-linggo kasing pumupunta dito si Gab. Hinahanap ka." Hindi pa man natatapos ang ina ay pinatay na ni Lana ang telepono. Madilim na at malayo pa ang lugar ni Darren kaya pinatuloy muna ito ni Lana sa kanyang tinutuluyang tahanan. Komportable naman si Lana dahil matagal niya namang kaibigan si Darren kaya hindi siya nag-iisip ng kung ano kahit na lalaki pa ang kanyang kasama. Halos magkapatid na rin nila kung ituring ang isa't isa. Open ang bahay ni Lana sa kahit na ang kanyang maid ay may duplicate ng susi sa kanyang bahay. Malalim na ang tulog ng dalawa. Nang bigla namang tumunog ang pintuan, banta na may tao rito. Mahina ang pagkakabukas, ngunit nagising si Darren at sa kaba ay tinakbo niya ito at ambang paluin nang biglang bumukas ang mga ilaw at mga tao ay nagsigawan. "Ay! Asan ba si Lana? Sino ba to? Teka, bakit nandito siya sa bahay ni Lana?" Kilala ng ina ni Lana si Darren. Ngunit sa tagal ng panahon, hindi nila ito nakilala dahil na rin sa laki ng kanyang pinagbago. Ang hulma ng katawan nito ay nag-iba, na malayong malayo noong binata pa lamang sila. Kaya laking pagkagulat na lamang ang tanging naging reaksyon ng mga kapatid ni Lana at hinanap na lamang ang kanilang ate sa buong bahay. "Lana! Lana!" Sigaw ng kanyang ina
habang hinahampas-hampas pa ang braso nito. Dahil sa lalim ng tulog kaya napakatagal kung magising ni Lana. "Uy ma, ano kasi?" Laking gulat naman ni Lana nang bumungad sa kanyang harapan ang ina at si Darren nakatabi pa nito. Kaya kinabahan ito at hindi alam kung ano ang sasabihin. Hinila na lamang siya ng kanyang kapatid upang bumangon. Nagdala kasi ang mga ito ng pagkain kaya naman kahit madaling araw na ay ginising pa rin nila si Lana. Takang-taka naman si Lana dahil hindi man lang pinansin ng kanyang ina ang bilugan niyang tiyan at patuloy ang kanilang pagkain. Imposible mang hindi mapansin ng kanyang ina ay pinabayaan niya na lamang ito. Pagkatapos ng salo-salo ay pinabukas na ni Lana ang kanyang resto sa mga trabahador habang siya naman ay katabi ang kanyang ina. "Lana, umamin ka nga. Sino ba talaga ama niyan?" Bigla namang tanong ng ina ni Lana sa gitna ng katahimikan. "Anong sino?" Pagtataka naman ni Lana sa tanong ng ina. "Parang landi lang yata pinunta mo rito eh." Sagot naman ng kanyang ina na ramdam ang galit nito. "Ano bang sinasabi mong landi, ma?" Biglang napalakas ang pagkakasabi ni Lana sa ina kaya mas lalo itong nagalit. "Itatanggi mo pa? Lana, halatang halata yan." Sabay turo ng ina sa kanyang tiyan. Sa sandali ay hindi alam ni Lana kung ano ba ang dapat na sabihin. "Lana, wala sa pamilya natin ang pinabuntisan lang." Sigaw ng ina habang si Lana naman ay maluha-luha na. "Oo ma, buntis ako. Pero hindi landi ang pinunta ko rito." Mangiyak-ngiyak na sigaw ni Lana habang hawak-hawak ang kanyang umbok na tiyan. Sa lakas ng kanilang sigawan ay tinawag ng trabahador ang mga kapatid ni Lana upang ipatigil dahil baka mamaya ay may mangyari pang masama sa dinadala ni Lana. Natahimik na ang paligid. Tsaka nila pinakalma ang dalawa. Matapos ay hinayaan nilang magsalita at magpaliwanag si Lana sa lahat ng nangyayari. Kahit ang mga kapatid ni Lana ay gulat nang malaman na si Cab ang ama ng kanyang dinadala. Ngunit kahit na alam nilang si Gab ang ama, ay hinayaan pa rin nilang magdesisyon si Lana. Bukod kasi sa matagal nang walang koneksyon ang dalawa, ay baka sakit lamang sa ulo ulit ang ibigay nito. Magmula noon ay madalas na ang pagbisita ni Darren kay Lana. Kahit na sa pagpapacheck up ay magkasama ang dalawa. Wala man sa isip ni Lana ang kumilala, ulit ay tinuloy pa rin ni Darren ang panliligaw kahit na ayaw ni Lana. Taon ang lumipas bago tuluyang sagutin ni Lana si Darren. Sa madalas na pagsama ni Darren sa kanyang pamilya ay nahulog ang loob nito. Masaya ang pagsasama ng dalawa. Kahit na alam ni Darren na may dinadala si Lana na hindi sa kanya, ay nagpatuloy pa rin ito. Kaarawan na ng anak ni Lana. Kahit na 1 taon pa lamang ito, ay magarbo ang kanilang inihanda. Lahat ay masaya. Ang ilan pa ay nagkakantahan habang si Lana naman ay lubos ang pagpapasalamat kay Darren. Dahil kung hindi dahil dito, ay baka naipalaglag na niya ang kanyang dinadala. Noong ipinaalam kasi ni Lana sa kanyang pamilya ay tutol pa rin ang mga ito dahil lalaki ang bata na walang ama. Habang si Gab naman ay pabalik-balik sa kulungan at hindi nadadala. Pero sa kabila ng naging lihim at mga problema ay patuloy ang buhay ng kanilang pamilya.
na kahit may mga panahong wala nang nagiging maayos na nangyayari ay mas pinipili pa rin ni Lana na patuloy lumaban habang kasama ang ngayong asawang si Darren. Pagkatungtong ng anak ni Lana sa 3 taon, tsaka nila napagdesisyonang magpakasal upang hindi na muli pang magkahiwalay at para na rin hindi na magulo pa ni Gab ang dating nobya na si Lana. Pero anak pa rin naman ni Gab ang bata kaya hinahayaan na lamang nilang bisitahin ito ng tunay na ama. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.